Actually, lahat ng presyo tataas. Kasi ang gasolina may pinakamalawak na impluensya sa lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. We call it the inflation basket, no? So, yung inflation basket, yun yung kabuuan ng mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. Alam mo, idol ko po to. Of course, sino pa ba? Si Miss Cora Guidote. Thank you! Welcome! Maraming salamat, Cathy, at Attorney Welcome, Guanzon. Cora. At good luck sa inyong pagtakbo sa Senado. Ay, salamat po. Bagdi lang anghel sana kayo. Dito po sa totoo lang, bago itong show namin ni Cathy Binag at dahil sa current events ngayon sa ekonomiya na nakakaapekto sa tiyan ng ating mga karaniwang Pilipino, kaya nandito si Ma'am Cora Guidote para paliwanag sa atin ang mga pangyayari sa ating ekonomiya at paano nadadagdag ang hirap ng Ating mararanasan ng mga karaniwang Pilipino. na walang filter. Ito ay magsasabi lang siya ng katotohanan ng para sa ating mamamayang Pilipino, malaman lang kung paano nila lulusutan o susolusyonan. Ito, kung may solusyon, nako, tayo po'y nagdadasal talaga. Ma'am Cora, itong yung digmaan ng Iran versus Israel at United States, paano po ito nararamdaman dito ng mga Pilipino? Actually, napakaraming OFWs, di ba, unahin natin yung OFWs. We have more than 1 million OFWs sa Middle East alone, no? So, syempre, ngayon na magulo doon, marami sa kanilang ninenervyos, hindi lang sa kanila, yung mga pamilya rin nila, no? May umuwi nga na-interview ko sa airport Tapos hindi nga sila binigyan ng pamasahe ng gobyerno. Walang plano kasi yung gobyerno sa repatriation. Wala talagang plano kahit saan. Pero nung pumutok itong digmaan, lalong na halata na wala talagang plano. At kung meron man silang plano sa repatriation, anong trabaho ay maibibigay nila dito sa mga taong to na babalik sa Pilipinas? Wala, di ba? Ngayon pa lang, yung unemployment mo, 5.8% na. Ibig sabihin niyan, Ilan po yun? 2.96 million or almost 3 million Filipinos ang walang trabaho, naghahanap ng trabaho, walang makitang trabaho. Grabe. So, How many years na tayong ganyan, Miss Cora? Actually, ngayon, medyo mataas ngayon . Dati kasi, nung December, 2.2 million, no? So, biglang umakyat ngayong Enero. Kasi nga, normally, pag Christmas, medyo mataas pang employment rate. Kaya lang, nung December, umakyat pa rin ang unemployment, nung December. So, ibig sabihin, maraming na layoff. Ngayon po, na mataas na ang gasolina. Magkano na ba ang gasolina ngayon? Ano na raw? Ang alam ko, yung diesel sobrang taas Parang 20% taas. Mga 93 na ang diesel, tapos ang gasolina between 78 and 79. No? Sa taas ng gasolina ngayon, Ma'am Cora, ano naman epekto nito sa negosyo at mga trabaho? Actually, lahat ng presyo tataas. Kasi ang gasolina may pinakamalawak na impluensya sa lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. We call it the inflation basket, no? So, yung inflation basket, yun yung kabuuan ng mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. So, yung gasolina, yung unang-una yung gasolina, tsaka langis, di ba? Mga 12% ang niyan, component siya sa inflation. Tapos yung 20 pala, 20% sa transport, 12%, yung jeepney, yung taxi, yung kotse, ganyan. Tapos syempre, pag bumili ka ng pagkain, ng yung mga manufacturers gumagamit rin ng krudo. So tataas din, 'di ba? Yung mga nagde-deliver ng mga basic services, yung mga nagmomotor, yung mga Grab, angkas, ganyan, tataas din ang presyo nila. Tataas ang presyo pero ang sahod ay steady. Correct. So talagang ang mangyayari diyan, yung abilidad ng piso mo na makabili, lumiliit ng lumiliit. Ang tawag doon, purchasing power. So ngayon nung Enero, I think 76 centavos ang talagang value ng piso. Hindi na piso. 76 centavos na lang. So ito, kung tumaas ang inflation mo ng 15 to 20%,
baka maging 50 centavos na lang ang kakayanan ng piso na makabili. Kati, mamalengke nga tayo, ha? Punta Sa sunod tayo. na linggo, ha? Magkanong manok ngayon, Kati? Isang buong manok? Ako kasi namamalengke ako Magkano kaya ngayon? Ako, farmers, sabi nila medyo mahal, pero magaganda kasi 200, 240, ganyan. 240 ang... per kilo. Ganyan na ngayon. Yeah, pero alam mo, Miss Cora, ako kasi I'm very worried kasi 90% of tayo talaga na nag-aangkat tayo ng oil sa ibang bansa, no? And most of it galing sa Middle East. Then meron tayong magiging malaking problema, yung Strait of Hormuz na isasara. So, Actually, sarado paano na yun? siya. Sarado na may, talaga. May mga Okay. dumadaan, pero hindi complete yung operation. Pag under normal operations, 2 million barrels of oil per day ang dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ang China, pwedeng dumaan. Ang China, Russia, India. So, yung mga kasama sa BRICS, no? Pero Sabi ni Trump, ano daw niya, atakehin niya yung Strait of Hormuz. Nagtatawag siya ng allies, eh. actually, tinatake na niya yung Strait of Hormuz kasi naglalagay sila ng mga landmines, eh. So, yung mga yung mga ships na maglalagay ng landmines, inatake na ng Amerika. So, ang talagang, yan ang pinaka-critical, no? Ang Strait of Hormuz, 40% ng oil production ay most of the production of Iran dumadaan talaga dyan. At saka meron isang island dyan, yung Karg Island. 90% ng oil ng Iran dumadaan sa terminal ng Karg Island. At siyempre, na-secure nila yan, na hindi yan So, sinecure na yan ng US. So, hopefully, hindi na magtagal yung gera kasi talagang yung dumadaan na ng mga boats dyan na may dalang langis, nagsusuplayan sa buong mundo. So, hindi lang tayong tatamaan ito, buong mundong tinatamaan. Pero sa 20% ngayon, na raw, magkano lang yung reserve na sabi ni BBM? Sa gastos sa fuel. Nung early March, 50 days ang reserve Pero namin. parang ang lungkot-lungkot na ng mukha ni Secretary Garin, 50 days from the start of March. So, ibig sabihin, kung tumagal ang gera hanggang mid-April, maubusan tayo ng langis. Mid-April. Palagay mo, sabi kasi ng Iran, war of daw ito, attrition, talagang pahabaan daw nila ang gera. Hindi yan patatagalin ng US kasi it's also in their interest to bring down the price of Yeah. So, ano kaya ang... Magiging kahinatnan nito lahat. all-out war ba ito to end the war? Or Actually, economic na ang strategy ngayon? Actually, if you look at the geopolitics talaga globally, no, talagang pinulbos na ng US lahat ng military facilities ng Iran. So may konting natitira na lang. Yung mga launchers nila tinanggal na. Kaya maski may mga missiles sila, initially they had 10,000 ballistic missiles. Hindi naman nila ma-fire kasi wala ng launchers. So anyway, yun ang ginagawa ng US. Talagang pinupulbos nila yung military capability ng Iran. And I think they're getting there already. So konti-konti na lang ngayon, arms, yung on the ground na yung pag-away Ang nila. battle Ang battle is on the nila. ground. Oo, on Man the to ground. man. Tsaka Man mga to drones, woman. gumagamit sila ng mga drones ngayon. So nandun na. So hopefully within the next month nga matapos na to, no? Kasi talagang yung buong mundo apektado nito. At kasi ang gusto talaga ng Israel at US dito ay regime change. Yes. Kaya pinatay yung leader nila at ngayon naman, ang ending ng gerang ito ay regime change. Yes. Kasi nga, naging terrorist organization na yung Islamic Republic of Iran. Kaya ayaw ng US na mabigyan sila ng nuclear capability. So kaya ganyan ang ginagawa nila. So, ang estimate mo, mga April, May, tapos na to? Let us pray na gano'n na nga ang mangyari, no? Kasi hindi naman natin talaga, hindi tayo makakasiguro na talagang gano'n ang mangyari. In the Pero meantime, ano po kaya ang ginagawa ng gobyerno ni BBM? Wala. Para gumaan-gaan naman itong... Wala. Gusto ko na. Alam niyo, bawal lang ako magbisikleta. Dati nagbibisikleta ako. Nagtuturo ako sa UP, Cora. Nagbibisikleta na lang ako from my hotel to the college. And
Kasi I was teaching on Saturdays. Ngayon po, hindi na ako pwedeng magbisikleta kasi may arthritis na ako at ako'y di ba? Bawal ng masyadong exertion ng paa. Pero pag ganito po ang nangyayari ngayon, marami po sa ating mga kababayan, ang sabi nga ng mayor ng Caloocan, binilan niya na ng bisikleta lahat ng kanyang mga pulis. Ay dapat naman kasi mayor, noon pa yan binili. In fairness, Oo. natatandaan nyo, parang merong may yung pahiwatig nung nagbisikleta si Tori. May sumpa. Oo, pero si Tori naman, kung anong papauso niya, ayaw ko samahan siya eh. Kasi may malas yan si Tori. Tingnan mo, di ba, na-demote. Kaya, ang masakit ngayon, Ma'am Cora, Cathy, yung mga pamilya ngayon sa sahod nila na hindi naman tataas at tumataas ang bilihin at tataas na naman ang pamasahe. Lalo po, tataas itong number of Filipinos na nakakaranas ng gutom. Sa ngayon, according to survey, ang kalahati po ng Pilipino ay nakakaranas ng gutom. Ilang milyon po yun? Yun nga, kung 100 million tayo, di 50 million, di ba? Tapos, ilang milyon yung walang trabaho? 3 million ngayon. Almost 3 million ang walang trabaho.